1:30 ng umaga nang gisingin ng naglalagablab na apoy ang mga residente sa Benita Street, Barangay 186, Tondo, Maynila. Makikitang nilalamon ng apoy ang second floor ng apartment na ito. Ako nagsisendphone pa ako noon eh. Naamoy ko na lang, amoy kuryente po. Kinalampag ko lahat, bawat pinto po. Kinalampag ko talaga lahat sila. Wala ako na isalba. Biglang may naamoy kaming kuryente. Tapos nung pagkaano po namin, parang makapal na yung usok, kinatok po kami ni Kuya. Tapos pagkaano po namin na yung apoy po, papaano na sa kwarto namin kasi nasa taas lang yung sunog. Kami po yung nasa baba. Sobrang hirap po nung nangyari sa amin ngayon. Wala na po kaming bahay, wala na rin po lahat, wala kaming naisalba. Marami sa mga residente ang walang naisalba. Si Russell, una raw iniligtas ang kanyang anak. Pagbukas ko na po ng pinto, umapoy na po yung nilalakaran namin. Ginawa ko po yung anak ko po sanggol. Niyakap ko po, tapos binasa ko muna po yung tela para maibaba ko po. Naiiwan ko na nga po yung asawa ko, binalikan ko lang din po yan. Para lang po maligtas po. Wala na po kami nasalbang gamit. Kasi zero na po. Sa bahay namang ito ng dating Sangguniang Kabataan Chairman, kasamang natupok ang ilan sa kanyang mga alagang hayop. Ano ba yung mga naiwan doon? May mga aso po kasi dyan yung former SK chairman po namin. Tapos meron po dito yung mga pusa po nila. Sabi lang po ng mga farm, wala na raw po yung signs of life ng mga hayop. Nadamay rin sa sunog ang gusaling ito na paggawa ng mga tela. Saan nagsimula? Doon, bahay doon, kabila. 15 pamilyang nadamay sa sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.